Hello po, magandang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Kamusta na po kayong lahat dyan na aking mga subscribers na mga kaguro? Ayan, magchika-chika tayo for today's video. Ano po, nantungkol sa ating RPMS 2023 to 2024. Kamusta na po ang ating RPMS? Ready na ba tayo? Tama ba ang mga nadidinig ko? May mga nadidinig lang akong mga chismis na maaga daw ang submission ng ating RPMS for this school year. Correct me if I'm wrong ha, sa iba sa inyo or sa marami sa inyo, medyo siguro depende sa sa division. May mga naririnig kasi ako na pinapasubmit na daw at the end of this month, end of May. Tama ba yon? Sa inyo din ba? Kasi ang alam ko, baka outdated na ako. Ang alam ko kasi ay sinasubmit ang RPMS after graduation. Parang andun yung final checking nun eh. Pagkatapos ng lahat-lahat ng ating mga serbisyo na tapos na ang graduation, saka natin haharapin ang tungkol sa pagpapasa ng RPMS. So iyon, pagkatapos ng graduation, ifa-finalize natin, final checking, and then submission. Bago tayo tuluyang magbakasyon. Diba? Ganun yun. Nabago na ba? Hindi na ba ako updated? Anyway, di ko alam bakit or napaaga ba ang ating graduation? Maaga na ba ang graduation? Kaya maaga ang submission ng RPMS? O pinapasubmit ang RPMS kahit wala pang graduation? Yung tipong patong-patong na yung ating mga ginagawa. Eto na, isasabay pa natin yung RPMS. O sige, laban mga teacher. But anyway, di ko alam. You can comment po sa inyong base sa inyong experience sa inyong school. Anong balita sa school nyo? Anyway, whether we like it or not, whether it's going to be submitted earlier or just the same as before, syempre mga guro tayo, Girl Scout tayo at Boy Scout tayo ever since. Lagi tayong handa. May mga pagkakataon ba na hindi tayo nakapag-submit? Wala, di ba? Kahit gaano pa yan bago, mga bagong policy, mga bagong changes sa pagsasubmit sa RPMS, lagi naman tayong nakakasubmit. Wala namang pagkakataon na hindi tayo nakasubmit, diba? Kasi ganun tayong mga guro. So, with that, sana po makatulong sa inyo yung aking ginawang RPMS package both for proficient and highly proficient teachers. So, tama po, available pa po yan. You just have to message me on this Facebook page. Just send a message on this Facebook page at nagre-reply po ako. Dun sa iba, may mga nakita akong nagme-message dun sa aking personal Facebook account. Pasensya na po. Most likely, mapupunta kayo dun sa message request. Kasi syempre pag personal account, hindi papasok sa messages yung mga hindi friend. So kung hindi tayo friend, hindi ko makikita po yun. At hindi po ako madalas nag-open ng personal account. I would open my Facebook page more often than my personal account. Sa totoo lang. Kasi ito, I know na yung mga teacher na nagme-message sa akin, kailangan ng agad-agad na attention. Medyo mainipin pa naman yung mga yan. Pag di ako naka-reply sa loob ng 1-2 oras, naku, nagmamaktol na yung mga yan. Shout out po sa inyo. Pero sana naiintindihan nyo rin na magkaiba tayo ng meron tayong time difference. Ano po? So nag-daylight saving na, ang time difference na po natin, we are 4 hours ahead sa Philippines. Ano po? So, ngayong mga oras na to ay 5:10 p.m. dito. Okay? So, malamang niya mga alauna. Pasado alauna dyan sa inyo. So, yun yung time difference natin. So, yun yung number 1 consideration sana. Ano po, pag nag-message kayo sa akin. So, paki-chat nyo din po. Baka mga oras na yun ay natutulog ako na nag-message kayo, ganon, di ba? And also, at the same time, nagtatrabaho po ako dito. So, yung aking pagharap sa inyong lahat dito, as much as I wanted to, medyo limited lang po. Pag uwi ko sa bahay,
In fact, ganito yan Paggising ko sa umaga, mag-a-alarm ako ng 6 a.m. And before I get up from bed, i-check ko muna yung mga message nyo at sasagutin ko muna yung mga message nyo. Minsan nga sasabihin ng asawa ko, anong ginagawa mo? Pagmulat ng mata mo, naka-cellphone ka na. I would tell him na I have to answer these messages. Otherwise, they're going to wait for 8 hours more. Kasi magtatrabaho ko na 8 hours Saka pa lang ako, pag uwi ko, saka ko pa lang uli mahaharap. So, as much as I can, pagising ko sa umaga, yung mga nag-message sa akin ng gabi, masasagot ko before I leave for work. Kasi when I leave for work, syempre 8 hours straight yun. Pagka uwi ko, at saka ko lang mahaharap uli, yung mga panibagong messages. So, let us be patient. Ano po? Kunting patient lang kay Teacher Rocky, but as much as I can, nasasagot ko naman yan lahat ng mga messages nyo. In fact, I want to answer some of your questions today. May mga na-receive akong questions dun sa mga post ko sa Facebook. Dito sa Facebook page ko, unahin ko muna. Shout out ko na si Ma'am Marisa Ferrer. Sabi niya, wala ka na po sa teaching, ma'am? Wala na po. I'm so sorry. Yes, nag-resign na po ako from DepEd at wala na rin po ako sa Pilipinas. Andito po ako ngayon, kasalukuyang nasa New Zealand. Nakikibaka sa dayuhang bansa. Charot. Ayun. So, nandito po ako. Wala na po ako sa DepEd. Wala na po ako sa teaching. Another question from Ma'am Jenny V. Subia Molera. Sabi niya, nag-resign ka po ba, Teacher Rocky? Oo naman po. Hindi naman po ako takas. Nag-resign po naman ako ng maayos. Tinanggap naman po ang aking resignation. So, it has been properly submitted. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako takas. Nag-submit po ako ng resignation and then, yes, nandito na po ako sa New Zealand. And then, from Ma'am Janet Mendoza, sabi niya, congratulations and good luck, Teacher Rocky. Wala na akong papanoorin sa paggawa ng RPMS. Ma'am Janet, meron pa. Nagagawa pa ako ng RPMS. In fact, meron yata yung RPMS for this school year, di ba? And, hopefully, yes, I'm making it sure na yung next school year, makakagawa pa ako ng RPMS. Kasi remember, yung namang ating guidelines is good for 3 years. Alala nyo yung guidelines na linabas last year? It's a multi-year guidelines. So, nung ilabas yon ay nasa DepEd pa naman ako. Kaya naiintindihan ko pa kung paano gagawin yon. Ano po? So, hanggang pangatlong taon, next year, kaya ko pang gumawa ng RPMS. Pagkatapos po nun, at naglabas ng panibagong guidelines, hindi ko na po kayang ipangako kung kaya ko pang gawin. Kasi, baka may mga bagong guidelines na hindi ko na inabutan. Kasi nga po, wala na ako sa serbisyo. Kaya baka hindi ko na magawa. But, I will still follow on those new guidelines that will come out. Tapos, titingnan natin kung kakayanin pa natin. Yun nga lang, hindi ko na po kayang ipangako. Kasi baka may mga bago na hindi ko na inabutan na guidelines. Hindi ko na kayang gawin yun, syempre. Another comment from Ma'am Jeline Magpili Silang. Hello po, ma'am. Sabi niya, nag-resign ka ba, ma'am? O, diba? Pareho sila ng tanong. Sabi ko, ay, oo naman po. Okay? Nag-resign po ako ng maayos at mapayapa. Kaya po, ako ay legal na separated na from teaching. Ano po? So, sabi niya, hala ma'am, ikaw pa naman lagi follow ko sa RPMS. Okay lang po yun. Follow nyo pa rin. Meron pa tayong RPMS for this school year. At sa next school year, meron pa rin. As part of the multi-year guidelines. 3 years kasi yun. After nun, tingnan natin kung anong mangyayari pagkatapos nun. Okay? And then this one, gusto ko rin i-shout out si Ma'am Melissa Caleja Bonina. Hello sa'yo, ma'am.
Sabi niya, siguro dyan po sa lugar ng hobby nyo ang swerte mo, Teacher Rocky. May mga bagay talaga na inilalaan si God para sa atin na kahit pinaghirapan natin ay hindi ibibigay. Ilalagay tayo kung saan mas magiging masaya tayo. God bless you po, Teacher Rocky. Ingat lagi and be a blessing to everyone. Thank you so much, Ma'am Melissa. Very nice thought. Totoo po yun. Sabi ko nga dun sa mga kasamahan kong guro dun sa pinanggalingan kong school dyan sa Pilipinas. Nagkukwentuhan kami naman paminsan-minsan pag may time ako at pag may time din sila. Kasi I know how busy you guys, you teachers are in the Philippines. So, pag nagkukwentuhan kami, pinag-uusapan namin. Totoo po yun. I've waited for 7 years in my DepEd career for the promotion. In fairness naman po sa akin, I know that I am qualified for the promotion. Kaya lang, yung mga circumstances, hindi na-adya for me. Meron akong qualifications, tapos, I tried applying. Nag-apply po ako for promotion. Pero, hindi ko nakuha. 3 beses ako nag-try during my 7 years of teaching sa DepEd. 3 beses ako nag-try. Pero, yun nga, hindi ina-adjust yung mga circumstances. Pero inyo, ganito nung una akong mag-try, because I was teaching in senior high school. Okay. So, sa senior high school, walang promotion. Wala pang guidelines for promotion. Hindi ako sure kung ngayon meron na Pero that time that I was there, walang guidelines for promotion. So, kasi nga, bago pa lang yung senior high school. But then again, yung aming SDS that time, nagsabi na, sige, kung sino ang mga gustong mag-apply for a higher position, kasi meron pa namang mga item na hindi pa na filled out that time. So mag-apply ka ng new position, a higher position. For as long as you have the qualification, sige, apply. So nag-submit, applyan, ang dami nag-apply. So I was really hoping, nag-apply ako, I was really hoping for that. But after a few weeks, bigla na lang nagpalit ng SDS. O, di ba? So, nung nagpalit ng SDS, natenga ngayon yung mga papel namin na sinubmit. Hindi ako ngayon nakakuha ng promotion. So, waiting uli kami dun sa bagong SDS, kung anong magiging kanyang panukala tungkol sa aming application. After a year or 2, yun nga, nag-insist siya na sabi niya, wala nga kasing promotion, guidelines for promotion para sa mga teacher. So, ganito uli, kung gusto nyo, mag-submit kayo, ganito, ganyan. Submit na naman ako, diba? Ganun talaga, try ng try. I was really hoping, kasi I know that I am qualified. Kaya lang, yun nga, nabaliwala din, kasi nga, wala daw guidelines for promotion. Tapos, until another time happened na, pinag-submit uli kami na kung yung sinong gustong mag-apply ng for another item for a higher position, sige, submit papers. Sabi ko that time, ayoko na, napapagod na ako mag-submit, diba? Nakakapagod din kaya umasa na for something na hindi mo makuha-kuha, na ang tagal-tagal na ilang taon na hindi mo makuha-kuha, nakakapagod. Kaya lang, aking mga kasamahan sa paaralan, they keep on insisting, hindi ma'am, you deserve it, mag-apply ka, applyan mo, ganun. Sige, pag-iisipan ko, ganun. Hanggang sa last minute ng submission, nag-apply ka ba? Sabi ko, hindi, kasi nga, parang tinatamad na ako, parang ayoko na umasa. Mag-submit ka. Then, nag-submit ako. Tapos, naka-receive ako ng email, sabi, we have received your application, blah, 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 blah. And then, after 1 month, lumabas yung mga nasa ranking, wala ako. And then, after a week pa nun, saka ako naka-receive ng email that my application was submitted a few hours late. O, diba? Ang saya-saya. Na late daw yung pagkakasubmit ko, kaya hindi ako pumasok.
O di hindi talaga para sa akin. Ayaw talaga, di ba? Nakakaiyak lang na yung mga reason kung bakit hindi ako nakapasok, masyadong mabababaw. Alam mo yung hindi masyadong mabigat. Sabi ko nga, hindi siguro talaga para sa akin. That time sabi ko sa mga kasama kong guro, makuha ko lang tong promotion na to, hindi ako aalis. Sabi kong gano'n, hindi ako aalis, I'm going to stay. Kahit ano pa yung abroad opportunity na nakaharap sa akin. Dead ba yan sa akin? Makuha ko lang tong promotion na to. But then again, yun nga, hindi ko nga nakuha. So sabi ko, hindi talaga para sa akin, baka para ako sa abroad. Kaya tama ka, Ma'am Melissa. Yun na nga. So I left. I decided to leave and try it here. Kaya sabi ko nga, baka ako lang nagpipilit that time. Sabi siguro ni Lord, hindi yan ang plano ko para sa iyo. Kaya kahit anong pilit ko, hindi ko makuha. Hindi binibigay ni Lord. Hindi lang ako nagpipilit, Hindi lang ako nag-try. I've been praying. Talagang pinagdadasal ko yun gabi-gabi. Lord, give me this promotion. Hindi na po ako alis. Makuha ko lang to promotion na to. Pinagpe-pray ko talaga yun. Pero sabi ni Lord, no, hindi yan ang bibigay ko sa'yo. I'm gonna give you bigger. Yun na nga. Ganun kumilos ang Panginoon. Ayan, napunta na tayo sa ganung pag-aaral ngayong video na to. Pero totoo yun. Ganun kumilos ang Panginoon. He won't give you something less. Especially if you keep on praying. If you keep on talking to Him with all your heart. And you keep on you keep on doing things with all your heart. And you keep on talking to Him. Talagang He will give you the best. More than you ask for. Sabi ko nga, Lord, eto hindi ko pa to hinihingi. Binigay mo na. Hindi ko nga to ini-expect eh. I just came here, I work, I feel so blessed already that I'm working here, that I'm earning more than I was earning before when I was in the Philippines. With less responsibility, less work, less time. Ang happy ko na doon. Sobrang saya ko na doon. Tapos biglang binigyan pa ako ng another blessing. Sabi ko, Lord, hindi ko pa to hinihingi. Kasi masyado pang maaga. Parang I cannot expect for this promotion. Sabi ko, hindi ko pa hinihingi, binibigay mo na. Ganun kabait si Lord. We just have to have faith in Him. Anyway, balik tayo sa RPMS, mga kaguro, okay? So, I just want to remind you that our RPMS is still out and available for everyone, for both proficient and highly proficient teachers. Sabi ko nga, you just have to message this page. Send me a message at sasagutin ko po kayo. Maraming salamat, enjoy your day, and let us always be a blessing for everyone. Bye-bye!